Mayroon pong isang katakot-takot na orasan mga sangkay mula po sa mga scientist ang inilabas na ngayon ay usap-usapan po sa social media at sa mga balitaan. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Sa mga nanonood sa atin ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, pag-usapan lamang po natin itong kumakalat ngayon na orasan mula po sa mga scientist. Ito po ay ang doomsday clock na kinakatakutan nga po ngayon yung mga impormasyon na nilalabas nitong mga matatalinong tao. Kasi ang mundo daw po natin ngayon may malaking panganib at ilang segundo na lang puputok na. At kapag nangyari daw po yan mga sangkay, mayroon pong catastrophic event. Ibig sabihin, katakot-takot na mangyayari yan sa ating mundo. Ngayon, ito po yun mga sangkay. Ano to? Viral, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. International media. The doomsday clock is now at 85 seconds to midnight. This is the closest it has ever been to a... Nasa 85 seconds to midnight na daw po. Ibig sabihin, ilang segundo na lang, mag-aalas 12 na po ng hating gabi. theoretical annihilation. So, what is this doomsday clock and why are scientists calling AI equal to nuclear catastrophe? Here's a report. Explosions rip through the night sky. Missiles streak. Drone swarms wreak havoc. From Ukraine to West Asia, the world is a dangerous place. The Cold War rivalries are entering a newer, unpredictable phase. Hard-won treaties crumble. Russia and US move away from nuclear treaty. China stockpiles nuclear missiles at breakneck speed. So, eto ngayon, kung papansinin nyo, mga sangkay, marami pong mga leader ng ating mundo, mga sangkay, diba? Mga bansa. Like, for example, China, Russia, America, and some other countries. Sobrang busy po nila sa pagpapalakas ng kanilang mga nuclear, mga weapons, mga sangkay. At ngayon, itong mga ito ay involved sa mga malalaking sigalot. Amerika, sa Middle East, Iran, diba? Russia, Ukraine, and NATO, yung China, Taiwan, Pilipinas, di ba pang mga bansa. So ito po yung kalagayan ngayon na pwedeng mag-trigger di umano sa tinatawag na doomsday. Isa pong malaking bangungot yan sa ating mundo kapag nangyari yan, mga sangkay. Leaders ditch diplomacy for dominance. In wake of the increasingly precarious world, the Bulletin of Atomic Scientists just moved the doomsday clock to 85 seconds to midnight. Ayan, mga Closer than sangkay. ever. Ayan. Yan po yung orasan. Ito yung mga scientist. Pinakita po nila yung oras ng 2026. Makikita po natin, konting-konti na lang, mapalapit na po tayo sa midnight. At mukhang delikado po ang sitwasyon ng ating mundo kung ganyan mga sangkay. Alam niyo, naiisip ko dito yung next generation eh. Or kahit yung generation natin ngayon. Kasi kung puputok yan ngayon, yung magsasuffer niyan, maliban sa atin, yung next generation. Ano pa yung kanilang haharapin? Halimbawa, pumutok po yung nuclear war. Isipin nyo kung anong meron sa nuclear war. Isang nuclear pa lang, pag sumabog yan mga sangkay, talaga nga namang kahit buong syudad, wipe out yan. Imagine niyo lahat po ng mga malalaking bansa ngayon, mayroon po silang mga nuclear na nakatago. Napakarami.
So, kung magkaputukan yan, di ang buong mundo niyan, mga sangkay, talagang kawawa talaga. Last year, we warned that the world was perilously close to catastrophe and that countries needed to change course towards international cooperation and action on the most critical existential risks. Ayan, scientist din po, mga sangkay. Kumbaga, ang dahilan kung bakit merong ganyan is para mawarningan po ang lahat ng mga leader. Unfortunately, the opposite has happened. Rather than heed this warning, major countries became even more aggressive, adversarial, and nationalistic. Nagbibigay daw po ng babala yung mga scientist, pero mas lalo pa daw pong lumalala ang sitwasyon ngayon ng ating mundo. At the heart of the danger lies a lethal mix. Nuclear weapons modernized, multiplied and placed on hair-trigger alert, and artificial intelligence unleashed without global rules. Ito pa, yung AI, napakadelikado niyan. Alam niyo yung gumawa ng AI, yung creator mismo, nagsisisi po siya, bakit niya po nilikha yun? Bakit niya create yun? Kasi nga po, nakita niya yung future ng ating mundo na delikado dahil po sa AI. Kita niyo ngayon mga sangkay yung China. Yung China ngayon, dahil sa sobrang advanced nila, nagkaroon na po sila ng mga robotic police na nag-a-assist sa mga lansangan. At who knows mga sangkay na in the future, ang magiging problema ng tao ay ang mga AI robots na pwedeng kumalaban na rin sa tao. 'Di ba? We are living through an information Uy, si ano to Maria Reza. Armageddon. That's brought about by the technology that rules our lives, from social media to generative AI. None of that tech is anchored in facts. Your chatbot is nothing but a probabilistic machine. Correct. It's not just the bombs. The misuse of biotechnology and the relentless acceleration of climate collapse are acting as force. Ayan pa. Makikita po natin yung climate change ngayon malala. As in, nito lang mga sangkay, di ba? Yung maraming mga bansa ang natabunan ng snow. Ibang-iba na po talaga yung panahon natin ngayon. Noon, nai-enjoy nila yung winter. Pero ngayon, hindi na po nila nai-enjoy yung winter. Disaster na po kasi ang dulot. Multipliers for Tapos ngayon, tingnan nyo yung baha sa Pilipinas kapag bumagyo, malala. chaos. Hard-won global understandings have collapsed like a house of cards. Experts warn that the winner-takes-all mentality is undermining the very cooperation needed to prevent a planetary flashpoint. From the front lines of Ukraine to the tensions in the South China Sea, the fuse is burning short. The world is spending billions on its own destruction. Grabe, no? Ang mundo ay nagpopondo ng bilyong-bilyong pera para sa sarili nating distraction. Kasi dahil po sa mga nuclear Pero nyo, yung climate change ka ngayon, wala gaanong nagaano pupush talaga ng gusto. Na teka lang, ayusin natin to instead that we are creating conflict for wala namang katuturan yan. Then, i-build up natin uli ang ating planeta kasi nasa delikadong sitwasyon because of climate change. Kasi ang number one ngayon na problema ng ating mundo, itong gulo, yung mga sigalot ng mga bansa. But the second is climate change. Kasi yung climate change, tahimik lang siya. Pero marami po siyang pinapatumba. Kasi isipin nyo every time mayroong disaster, ngayon, may nakita naman po akong bansa na lubog po sa tubig. Dahil po sa matinding ulan. Hindi po yan normal. Noon, hindi naman po ganyan Marami na naman pong pumanaw. Kahit sa ating bansa, ganyan, nangyayari sa atin yan. Pagka-summer naman, mga sangkay, di ba, sobrang init ng panahon. Mayroong heat wave sa iba't ibang panig ng ating mundo. Maraming pumapanaw dahil po sa sobrang init. So, sobrang tahimik lang, silent lamang po talagang climate change. Pero marami may po siyang pinapatumba. While the safeguards that kept the Cold War from turning hot are being ripped up and discarded. The clock is ticking. The question isn't if the bell tolls, but if anyone will be left to hear it. Bureau Report, VON, World is One. Grabe, no? Yung oras daw po ay patuloy na umaandar. Ito yun, no?
Ayan po, mga sangkay. Ito po yung, it is 85 seconds to midnight. For 2026, yan po ang nangyayari. Well, Jesus is coming very soon. I believe that, mga sangkay. Babalik po talaga si Jesus. He is coming very soon. Soon, may kanta dyan soon and very soon, we are going to see the King. Ito, parang propesiya po siya sa atin, mga sangkay. Actually, sa Bible, very accurate. Sobrang accurate talaga. Detalyado. Maliban sa accurate, detalyado ang mga events sa end time. Ito, oras lang. Sa Biblia, mga sangkay, detalyado. Rumors of wars, mga sigilot ng mga bansa, mga disaster mula po sa kalikasan, at marami pa pong iba. Nakasulat po yan. Pati yung pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman, pandemic, etc. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na ito, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.